narito po ang hindi sa ulingan tuman ang mahal sa buhay na nasa ating harapan at paanyaya na pinamamanig ng po ni Kapal na huwag kayong mabalisa. Bagamat narinig natin palagi ang mga salitang ito ay naging makahulugan lalo na sa pagkakataon na ito. Well, hindi naman sinasabi ni Jesus na hindi tayo daranas ng pagkabalisa. Maraming dahilan ng pagkabalisa ng tao. Kahit naman din na bagay na mabalisa ang tao. Lalo-lalo na pinag-usapan ang kamatayan. Lalo-lalo na ito ay na raranasan namin sa loob ng sarili nating pamilya kapag ito ay nagiging personal. Pero yung hapon ay pinamanin ng po ni Kapal na huwag kayong mabalisa ay pagkilala higit sa lahat sa pagtitiwala natin sa kapangyarihan ng Diyos. Maaaring sa daigdig na ito, marami tayong hindi may paniwala at maunawaan. Pero nawa, huwag natin kalimutan na higit sa lahat ng mali yung pangunguna ng pagtitiwala natin sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang walang hanggang kagandahan loob para sa atin. Kahit na sa gitna ng ating kalungkutan at pagkagalawanin sa pagkawala ng ating mahal sa buhay. Kasi yun ang nais na namamakita natin na yung pananalig natin sa Diyos, yung sinasabi ng iba, anong may daragdag ng ating pananalig sa Diyos? Dumaranas naman tayo matulad ng dinaranas sa mga hindi nananalig sa Kanya. Pero tayo ay higit na nalalakas ng pananampalataya sa Kanya natin na siya ay hindi naglalais ng ating kapahamakan at ang dulot niya ay kaligtasan. Yun kasi yung dahilan ng pagkanarito na Jesus sa pamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay. Na tayo ay bigyan ng lakas sa hamon na dinaranas natin sa daigdig na ito. Pagkakataon, hindi naman pwede silang natin, hindi naman ipinangako na Jesus natin. Hindi na tayo mamamatay. Hindi na ipinangako ng Diyos. Ang ipinangako ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Yung buhay sa kanila. Yun ang kanyang ipinangako. Na dinudulog natin na nawa ay hindi na pakilabangan ng mga mahal sa buhay na nauna natin. At idinudulog natin na mapaghandaan natin yung buhay na yan sa pamagitan ng higit na pagtitiwala sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya nga naparito siya upang tayo ay dulugan ng kaligtasan. Yung mga bagay na hindi kalimutan na nakikita natin, hindi yan kagustuhan ng Diyos. Yan ay gawa ng kasalanan at epekto ng pagkakasala. Pero ang tulong ng Diyos ay kaligtasan walang hanggan. Paanyaya rin ipinapanig-manig ng po ni Kapal. Paano natin makakamit ito? Tulad na ipinahayag niya sa atin sa Ebanghelyo ni Juan. Yung pagtiwala na yan ay tunay na mabuo sa pamagitan ng alin.
pananampalataya, pananalig, pagkilala sa kanyang kapangyarihan at ang tunay na pagkakalalim na nawa ay tunay na magpatatag sa bawat pagkilos natin sa kaibigan na ito. Kaya napakahalaga yung pananampalataya. Alam nyo, pag minsan kapag ang tao ay nabilib lang, hindi niya alam kung anong gagawin niya ngayon. Pananampalataya. Magdasal kayo. Magdasal kayo. Kaya isang maganda sa tinatawag natin mga formal prayer. O kung tawagin natin ay yung mga panalangin na memorize natin, sinasaulo natin. Napakahalaga ng bakit? Kapag kasi ikaw ay emotionally affected, yung sa gitna ng matinding kalungkutan, sa gitna ng matinding kasiyahan, o hindi siya sa gitna ng matinding pagkagulat o takot, mahirap magdasal. Pero yung mga formal prayer natin, katulad ng Ama namin na Baginoong Maria, sumasampalataya, pagsisisi, ay magagawa natin kasi it's already memorized by the mind. Kaya kahit na tayo nalulungkot, madali na natin bigkasin. Lalagyan lang natin ang ating puso. Mahirap po kasi mag-construct ng prayer. Kapag kayo umiiyak, mahirap po yun. Pero kapag yung mga tinatawag natin mga panalangin na nasa ulo na natin, naging madali. No? Naging madali yung ating panalangin. At talagang makikita ko natin. Subukan nyo kapag halimbawa, pinding takot nyo, pinding kalungkutan, o masyadong kasiyahan, sa oras na kayo magdasal, pakakalimahin kayo. Pakakalimahin kayo ng Diyos. Bahagi yun na kung saan ay naitutulong sa akin. Kaya yung sabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin. Sapagkat maraming silid sa bahay ng aking Ama. Ibig sabihin, ay tayo niyang na doon sa kanyang kaharian sa langit. Kaya manibigay ng Diyos yung dakong sa bawat isa sa atin. At kung tayo nananalig na kaya ibigay ng Diyos ang langit sa bawat isa sa atin, kaya yung mga inaalala natin sa daigdig na ito, tungkol sa pangailangan natin sa mundo ito, ay pwede niya rin ibigay. Nawa ko, wala yung katiting doon sa biyaya ng buhay na walang hanggan. Pero ano rin kailangan? May pananalig. May pananalig. Kaya ito yung tinutulong ng ating pananalig. Kapanatagan ng kalooban. Pagtitiwala sa harapan ng may kapal natin, hindi niya tayong pababayaan. Ang mahal natin na namatay at tayo rin mga naiwanan sa daigdig.